gagamitin po natin in behalf of the pastor, Pastor Joey Sauco. Let's open our Bible in the book of Psalms 103. Psalms 103, verses 9 to 12. Psalms 103. Nakalagay po dito, sabay-sabay po nating basahin. Samahan niyo po akong magbigkas ng mga talatang ito na ating pong aralin. Ready now? He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgression from us. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kahabagan niyo po kami. Ang mensahe na aming pong mapapakinggan ay magdulot ng aming pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod. Alam namin na sa mundong ito, maraming magbibigay sa amin ng agam-agam, pero naniniwala kami na ikaw ang siyang katuwang namin sa aming pananampalataya. Gabayin niyo rin po ang aming mga kaibigan na dumalo sa umagang ito. Ikaw ang siyang magpalago ng pananampalataya at magligtas. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Please be seated. Alright, okay. So, ang ating pong paksa na pag-uusapan at mula po ito sa mensahe ng ating pastor is God has answered all of my worries. Yan. Ganda, di ba? God has answers for all my worries. Sino dito ang merong mga inaalala sa umagang ito? May alalahanin ka. Yan. Taas ang kamay. Yan, ang dami. Kasama ka namin. No? Ang lahat ng mga tao dito talagang normal na merong inaalala. Merong worry tayo. Pagka minsan, to the point na talagang yung anxiety natin ay talaga namang dumadako sa atin. No? At gusto ko nating maintindihan na walang exempted dito. No? Pero gusto kong ipakita rin ng Panginoon na sa lahat ng problema na meron tayo, may solusyon. Do you believe that? Yan. Naniniwala tayo na merong Word of God na magbibigay sa atin ng pag-asa. Sapagkat naniniwala po ako ng tao pag inalisan mo ng pag-asa, wala na yan. Ready nang mamatay yan. Kasi nawala na yung pag-asa niya eh. Pero pag ang Kristiyano nawala ng pag-asa, nagtataka naman ako sa iyo. Di ba? Mananampalataya ka, nawawalan ka ng pag-asa sa Panginoon. And we need to go back. Okay? Alam niyo po, makikita natin yung mga common worries na meron po tayo. No? Yung mga common worries natin, puro letter F po ito. Nagsisimula, financial. Tama? Sino sa inyo may pag-aalala sa pera? Babayaran pa kaya ako ng aking kaibigan? Magbabayad pa ba siya? Makakasingil pa ba ako? May pambayad pa ba ako? No? Laging iniisip natin yung bill natin. Yung bill sa kuryente, yung bill sa tubig. No? Ang simbahan po natin, napakalaki ng bill. Just try to imagine, kapag nakikita namin yung bill ng kuryente ng simbahan, just 180, 190, ganun ang kataas. No? Kaya po magtitipid tayo, sabi ko ng advance. No? Yung bill na hindi natin pinag-aalalahanan, yung bill na meron tayo sa ating gilid. No? So, pakalawang anxiety na meron tayo pagka minsan ito yung future natin. Yung kinabukasan ba, nag-aalala lagi tayo doon sa kinabukasan natin. Ano na mangyari sa akin? Anong sitwasyon namin? Ano ang kalagayan namin bilang mag-asawa, bilang magkaibigan, bilang pamilya? Saan na kami pupunta? Pagtanda namin, sino mag-aalaga sa amin? Pagka minsan, dahil doon nauuna yung ating pag-aalala at pagka minsan natatakot ka na. No? Pagka minsan ang inaalala natin, fitness natin, yung health natin, gagaling pa ba ako? Nasa ospital ako. May pambayad pa ba ako sa aking sa ospital na ito?
napakataas ng aming bayarin. No? May sakit ako. Nag-aalala ka kung ito ay panghabang buhay na. Let's try to imagine kapag ang isang tao ay may karamdaman, no? Tapos nalaman niya na siya po ay may sakit, lalong lumalala eh. Bakit? Yung worry tumataas. No? At one time, Doc, pwede ko may kwento, Doc? Yung ating kamag-anak, no? Talaga namang may sakit yun. Pero alam mo, napakatalino nung kamag-anak, magkakapatid. Sabi niya, hindi natin sasabihin ito. Yung tunay na sitwasyon niya. Alam lang niya may sakit siya. Pero hindi niya sinasabi yung ganong kalala yung sakit. Pero alam niyo, dahil naging maingat sila, you know what? Tumagal yung buhay. Alam mo, may ganon eh, no? Pag nalaman mo yung karamdaman mo, lubos kang nag-aalala, no? Alam ni Ate Emmy yan. During that time na nasa hospital kami, naikwento niya. Nagpapacheck up sila, hindi alam ni Kuya Rick yung sakit niya eh. And then, what happened? Nung nalaman niya na may sakit siya, unti-unti, nawala na siya ng, hindi na mahalos bumabangon, nagkaroon siya ng anxiety. No? Alam niyo yung ganyang sitwasyon, minsan, pag nalalaman natin yung ating kalusugan, nag-aalala tayo ng gusto. Ang feeling mo, wala nang solusyon sa problema mo. Minsan ang pag-aalala natin sa pagkain, binasa natin kanina di ba? Yung Matthew chapter 6, di ba? Minsan ang problema natin, food. Ngayon, pag tinitingnan ko kayo, hindi nyo problema ang pagkain. Ang problema nyo, pag kinain nyo na, ano ang effect sa katawan nyo? Tataas ba ang cholesterol ko? Ako ba ay magiging malusog? Ako ba ay magiging... Diba? Yun ang inaalala natin. Hindi na kayo nag-aalala minsan kung anong kakainin nyo eh. Inaalala nyo kung saan kayo kakain at minsan doon kayo nag-aaway. Dito gusto ko, Yun ang pag-aalala nyo. Yung iba, walang makain talaga. Diba? Oh. So mga minamahal, may anong pang letter F ang merong ang ano natin, ang worries natin, fashion. Kanina, binabanggit yung cloth. Diba? Minsan ang inaalala natin, yung ating isusuot. Actually, maraming tao may damit eh. Ang problema, ang pag-aalala natin, iba na. Iba na yung pag-aalala natin. Anong sasabihin nung makakakita sa akin? Anong sasabihin niya sa suot ko? Katanggap-tanggap ba ako? Yun ang pag-aalala mo. Tama? Oh, paulit-ulit na lang tong damit ko. Hindi kaya sila makahalata? Naikwento ko lang, no? Nung ako ay nagsisimula nung ako ay nag-aaral, tapos na naman to, no, yung ate ko, talaga namang ako'y hindi nag-aalala, nahihiya talaga ako. Sabi ng ganun ng mga classmates ko, Panyo, lagi kang, nagplansya ka ng pantalon, no? Oo. Nakita mo yung pantalon ko dito, may tama ng plansya. Alam mo, laging tinatanong, araw-araw tinatanong ng mga classmates ko, nagplansya ka ng pantalon mo, no? Oo nga eh. Isang buong taon yon. Bakit? Isa lang yung pantalon ko eh, nag-aaral ako. Si ate ko lagi nagpaplansya. Oo. Kaya laging plansyado yung pantalon ko. Nag-aalala na ako kasi nahihiya na ako eh. Pero doon ko naintindihan, no? Na kinakailangan pala pag nagpaplansya ka, magaling ka. At noong araw, ang plansya namin, di uling. Alam niyo yung di uling? No? Naalala niyo yun? Sino meron pa nang gano'n? Yan! Sir Bon, alam na alam mo yan. Minaster natin yan. Pagkatapos gamitin, may kandila. Diba? So pira, no? Panyo. Lagi kang planchado yung pantalon mo, ha? Diba? Oh. Ngayon, hindi na yun ang pag-aalala ko, eh. Kung ano isusuot ko. Mamimili ka na, ano ba yung bagay dito? Ano ba? Diba? Yun ang nagbago na, eh. So mga minamahal, gusto ng Panginoon na i-unload yung mga pag-aalala natin sa buhay. No? Kalusugan, pananamit, pera. Alam mo sabi ng Panginoon,
Sabi na sa Philippians chapter 4, sabi niya din, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sabi niya, yung ating pag-alala, sabi niya, ibinibigay mo sa Diyos. Di ba? Mabigat na yung yung kalagayan natin eh. Mabigat na yung pangangailangan mo, sinosolo mo pa. Ang pinakamasakit dito mga minamahal, nasa simbahan ka na, warrior ka pa. May anxiety ka pa, nasa loob ka na ng simbahan. Why? Bakit ganon? Because anxiety is unbelief in disguise. Do you believe that? Na yung anxiety, yung worry, is unbelief. Na nagpapanggap lang siyang nananampalataya siya, pero hindi ka talaga nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Pagka minsan makakalimutin tayo, hindi natin naaalala yung mga promises ng Panginoon. That's why, sabi ng Bible, kapag ito ay pinanghawakan mo, tatandaan niyo po, prayer is a vital point. Hindi mo inaalis yung prayer life mo sa buhay mo. Hindi ko sinasabing pag nanalangin ka, yun na. Ang sinasabi ng Bible, you pray with what? Supplication and thanksgiving. That's positive way. Lord, binabato ko na sa ito, may problema ako. Panginoon, meron akong suliranin. May problema ako sa anak ko, may problema ako sa asawa ko, may problema ako sa aking trabaho. Binabato mo sa Panginoon. At sasabihin mo, Panginoon, salamat sapagkat meron akong problema para magtiwala ako sa iyo. That's your prayer. At sabi ng Bible, ano kasunod? Sa Philippians chapter 4 verse 7, sabi niya, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Alam mo bakit wala tayong kapayapaan pagkaminsan? Kasi ang nagpapaikot sa ating buhay, yung pag-aalala. Yun yung nagbibigay sa atin ng focus. Doon ka nakafocus doon sa inaalala mo. No, doon ka nakafocus doon sa problema na hinaharap mo. Alam mo yung kapag doon ka nakatuon, maya-maya madi-discourage ka na. Wala kang kapayapaan. Why? Because you don't claim the promise, you forgot to pray, you forgot to ask God. No ho? At yung sinasabi ng Panginoon sa atin, alam niyo makikita natin, binanggit yung binasa natin ni Preacher Hamid kanina. At sabi doon, makikita natin sa Matthew chapter 6. Sabi niya, nag-aalala kayo sa inyong susuot, sa inyong mga gagamitin, sa inyong mga kakainin. Alam mo, kinorek tayo ng Panginoong Jesus dito eh. Sabi niya kung yung mga ibon nga sa parang, di ba? Tinutulungan ko, ikaw pa. Di ba? Yung mga lilies of the field, yung mga damo, pinapalago ko sila. Sinusuplayan ko sila. Sila ba nag-aalala? Wala. Hindi sila nag-aalala. Pagkamisan tayo ang laging nag-aalala. Nag-aalala tayo para bukas na ang biyaya ng Panginoon ay para ngayon lamang. Lagi tayo nag-aalala para bukas eh. Ano na mangyari bukas? Hindi ka ba pwedeng mamuhay para sa ngayon? Di ba makikita natin ang Panginoon lagi nagsusupply araw-araw. At one time makikita ng Panginoon sa Old Testament, sabi ng Panginoon, yung mga mana na pinapadala ko sa iyo, pagkain yan para sa araw na to. Yung mana, during the time na nasa wilderness yung mga Israelita, you know what happened? Ang ginagawa ng mga Israelita, kinukuha yung mga mana, itinatabi para bukas. Anong mali doon? The instruction of God is, just get what you need. Sabi ng Bible, kumuha sila ng higit pa. Ano nangyari sa mana?
Ano nangyari sa pagkain na supply ng Diyos? Na panis, nasira. Kaya po yung sinasabi ng Bible, sufficient unto the day is the evil thereof. Alam mo, para hindi ka mag-alala, ito yan. Simple lang. Sabi ng Bible, seek ye first. Anong inaalala mo? Pagkain, pera, hanap buhay, kalusugan. Diba? Anong inaalala mo? Diba? Jowa. Kasama pala yun. Diba? Anong sikreto? Sabi ng Bible sa Matthew chapter 6, sabi niya, but seek first. Seek ye first the kingdom of God. Bakit ganon? Bakit seek first the kingdom of God? Para yung ating mga pagtuon, hindi sa ating sarili, hindi sa worry na meron ka, hindi sa problema na inaharap mo, kundi sabi ng Bible, sa kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Diba? Of course, yung unang-una dyan, yung kung paano natin sundin na salita ng Diyos, kung paano tayo mag-worship, kung paano tayo maglingkod. At habang ginagawa mo yan, hindi ka nakatuon sa sarili mo. Alam ng Diyos may problema ka, alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo, alam ng Diyos yung sakit mo. Pero sabi ng Panginoon, seek me first. At sabi na, yung lahat ng pag-aalala mo, sabi niya, and all these things, lahat yun, sabi niya, shall be added unto you. Ano yung inaalala mo? Yung inaalala mo, ibigay mo sa Panginoon, unahin mo siya. At sabi ng Bible, ang lahat ng mga yan, idadagdag ko sa iyo. Pero habang nililes mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ako magdadagdag ng para sa iyo. Bagkus babawasan ko lagi yan. Bakit tayo nahirapan? Bakit wala yung favor? Diba? Bakit wala yung answer? May kulang eh. May kulang. Hindi natin inuuna ang gawain ng Panginoon. Hindi natin inuuna ang Diyos sa buhay natin. Hindi ang Diyos nag-a-add. Pagkamisan tayo yung gusto nating masunod eh, sa buhay natin. Hindi po. At this time, gusto ko makita niyo po, no, na ano ang solusyon ng Diyos sa lahat ng ating pag-aalala. Number 1, I start believing in God's great timetable. Do you believe that? Ang Diyos may timing. No? Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, for everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. At sabi niya sa verse 11, 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the world in their hearts so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Tatandaan niyo po lagi na ang Diyos ay walang tinatawag na time schedule. Ang nasusunod, dapat sa schedule na meron tayo, hindi ang Diyos. Ang gusto nating i-adjust, yung Diyos sa buhay natin, hindi. Tayo dapat ang mag-a-adjust sa Diyos. Halimbawa lang, no? Classic example. We changed the schedule. Hindi na tayo 8:30, kundi tayo ay 9 o'clock na ng ating pananambahan. Tama po ba? At thank you for coming. Oh, napakarami niyo po. At ayun, ako'y nagpapasalamat din sa mga bago nating mananampalataya. Sino po mga bagong baptized dito? This September ka na baptized, taas pong kamay. Yan, salamat. Nasa likod, salamat po. Yan, nabaptize yan ng September. Okay? At mga recognize natin yan. Thank you. At salamat po sa pagdalo ng buong isang buwan na ating pong anibersaryo. Kasama namin kayong kumain, magluto, mag-asikaso, no? Hindi nyo lang alam, pagkamisan yung gumagawa ng plake, sila Preacher Bonnie yan. Hindi nyo alam yan. Ngayon, alam nyo na. Diba? Ang tawag niya mga behind the scene. Diba? Nasa background. Pero makikita mo, they still work and do their things. Kaya nga, gusto makita nyo po ito. Hindi ang Panginoon mag-a-adjust. No? Sa atin, tayo dapat ang mag-a-adjust. Pag sinabi ng pinagkasunduan ng simbahan
na tayo po ay dapat manambahan ng 9 o'clock, hindi ka dadating sa oras na gusto mo. Gusto kong dumalo, 10 o'clock na. Bakit? Wala silang pake. Ganun ba yung attitude natin? Hindi. Pero pag ganyan ang attitude mo, ang Panginoon, no? Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Let's try to imagine, we are so inconsistent sa buhay natin. Why? Because inilalagay natin sa Diyos, inilalagay natin ng Diyos yung sa oras niya na ito yung oras na inilalagay natin sa Panginoon. Diba? Pagka minsan, unfair tayo. Diba? Unfair tayo. Sa mga trabaho, on time ka, hindi ka nagpapalate. Tama? Sa eskwelahan, on time ka, hindi ka nagpapalate. Sa mga meetings, hindi ka nagpapalate. Kapag may awardings, hindi ka nagpapalate. Pero pagdating sa simbahan, yun lang. Bakit? Kasi naiintindihan naman ako ng Diyos, kasi wala namang bayad dyan eh. Hindi naman tayo kikita dyan sa simbahan. Pero tatandaan mo, eklesiya to ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos yung character na meron ka. Tinitingnan ng Diyos yung pagsunod mo. Hindi tinitingnan ng Diyos yung reason mo. Pagkamisin yung mga rason natin, bagsak lagi. Diba? So makikita natin, ang Diyos mayroong sariling oras. Kaya wag tayong mag-expect ng blessing kung inaalala lagi natin na dapat ang Diyos ay sumusunod sa gusto ko eh. Nanalangin na ako, bakit wala pa? Sinabi ko na sa Panginoon, bakit 1 linggo wala pa? 1 taon wala pa? Maraming bagay tayo na pinanalangin na hindi pa na gagawa ng Diyos. Maaring hindi pa niya ginagawa, pero meron siyang mas magandang solusyon sa'yo kumpara sa iniisip mo. No? Nagpipray ako, tatay ko masave. Hindi ko maintindihan kung kailan eh. Inaalala ko kung kailan siya tatanggap sa Panginoon. Kasi iniisip ko, pag siya ay namatay, hindi siya pupunta sa langit. Di ba? Hindi siya pupunta sa langit. Namatay siya sa kanyang kasalanan eh. Mamaya po, ipapaliwanag ko yan. Oo. At sumagot ang Diyos sa tamang kapanahunan. Nung dinedicate yung bahay, pumunta si pastor, nangaral siya, at yung tatay ko nag-pray kasama niya. Di ba? Pero yung timetable ko, masusunod, nako. Bakit wala pa? Bakit hindi pa nangyayari? Bakit hindi pa tumatag? Bakit? Gusto makita natin, marami tayong mga reklamo sa buhay. Pero pag may reklamo ka sa buhay, dapat maintindihan mo na dapat nagbibilang ka na ng blessing mo. Nagbibilang ka ng blessing mo. Ano yung nirereklamo mo? Ano yung mga kulang lagi sa'yo? Pero bilangin mo naman din yung tinatanggap mo. Bilangin mo rin naman yung mga blessing mo. Bilangin mo rin yung pag-iingat na ginawa ng Diyos sa'yo. Bilangin mo rin naman yung mga pagsusupply ng Diyos sa pagkain mo araw-araw. No? Kagabi nanonood ako ng Reporter's Notebook. Meron dong mga bata na naghalongkap ng gulay. Di ba? Tapos, pag may nalaglag na gulay doon, kahit isa lang pinupulat yung ilalagay sa plastic, kapag nakaipon na sila ng marami, ibebenta nila. For that night, buong magdamag yun, 300 ang kinita ng bata. Pero yung hirap, gano'n na lamang. Umulan, napagalitan, nagbuhat. Anong reason? Kasi namatayan ako ng kapatid, 2 na. Hindi na ako mag-aaral, kundi magtatrabaho na ako para sa kanila. Try to imagine that situation ng bata. Gusto ko makita mo, bago ka magreklamo, bilangin mo muna yung meron ka. Your job is a dream,
of every unemployed. No? Your house is a dream of every homeless. Your smile, ngumiti ka. Alam mo yung ngiti mo? Ngumiti ka, sige, ngumiti ka. Diba? Yung ngiti mo, pangarap lamang ng mga taong merong tinatawag na depression. No? Lagi kinikwento ni pastor, di ba? Kasi sabi niya, merong isang tao magpapakamatay. At sabi niya, ang tanging paraan lang para hindi ako magpakamatay kapag may nakasalubong ako sa lugar namin na nakangiti, hindi na ako magpapakamatay. Ano nangyari? No? Ang tanong ito, kapag nakasalubong ka ba ng taong ganyan, magpapakamatay ba yung tao o bubuhayin niya ang kanyang sarili? Discouraged na yung tao eh. Ba? Sabi mo, papakamatay na ako. Pero pag merong isang tao na nakangiti sa akin, diba? Hindi ako magpapakamatay. Ang tanong, kung ikaw ba makakasalubong nun, magpapakamatay ba sila? Lagi ka nakasimangot, lagi kang depressed, lagi kang hopeless, lagi kang worried, lagi kang salubong kilay. Akala mo, pinagtaklubang ka na ng langit at lupa. No? Tatandaan mo yung kalusugan mo ngayon, pangarap lang ng mga taong may nasa ospital yan ngayon. Diba? Pangarap ng mga tao yung kalusugan mo. Nandito ka, ibig sabihin maayos ka. Kahit may dinadamdam ka, nagpapatuloy ka. Amen? O, pangarap lang ng iba yan. Kaya nga po yung lifestyle na meron ka, pangarap ng isang tao yan. Kaya nga pag nakatulog ka, maayos, ka-air condition ka pa, pangarap ng ibang tao, iba wala eh. No? So, wag mong kakalimutan yung blessings na meron ka. Sapagkat ang Panginoon, ipinagkaloob sa iyo sa tamang kapanahunan. That's why you need to be thankful to God. No? At kaya nga sabi ng Panginoon, hindi natin inilalagay yung timetable, yung timing niya sa timing natin. Sapagkat ang Diyos ay may mas magandang timing para pagpalain ka, gabayan ka, tulungan ka niya, at sagutin ang mga pinapanalangin mo. Sapagkat God is beyond time. God's perspective on time is far different from mankind's. So sabi ng Psalms 102 verse 12, But thou, O Lord, shall endure forever, and thy remembrance unto all generation. Sabi ng verse 24 ng Psalms 102, Aking sinabi, O Diyos, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga kaarawan, at ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. At sabi ng verse 26, sabi niya, sa verse 25, Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are work of thy hands. Sabi ng verse 26 ng Psalms, nung una, they shall perish, but thou shall endure, yea, all of them shall wax old like a garment, as a vesture that thou shalt change them, and they shall be changed. Sabi niya, For thou art the same, and thy years shall have no end. Tignan mo yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi siya apektado ng sitwasyon natin. Bakit? Mas nauunawaan ka niya, mas naintindihan ka niya, alam niya kung kailan ka magiging maayos, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, at sabi ng Panginoon, God is beyond the perception of our physical senses. Kaya nga, hindi dapat tayo nag-shortcut. No? Kinakailangan, bilisan ko to. Kinakailangan, matapos to. Kinakailangan, no, wait for God. Sabi ng Bible na binasa natin, yung everything beautiful in His time. Diba? Everything beautiful in His time. Pag ginawa mo, yung minadali mo ang lahat ng bagay, ang pagkain mo, pag minadali mo, masarap.
No? At one time, nagluto ako, nag-aaway kami ng misis ko. Sabi niya, sige, ikaw magluto. Nagluto siya apritada. Hinanda na niya yung mga sangkap. May manok, may patatas, may tomato sauce. No? Dahil nagmamadali ako, sige, ako magluluto. Luto ko. Hindi naman talaga ako nagluluto. Mapangatawan lang magluto ako. Ginawa ko, nilagay ko yung patatas, prinito ko, at nilagay ko agad yung tomato sauce, at kumulo yung tomato sauce, yung chicken, nilagay ko na, kasi kumukulo na, pagtikim niya, hilaw. Luto ulit siya. Bakit? Minadali. Nag-aaway eh. Di ba? Pag inaway mo ang Diyos, hindi nagiging masarap ang buhay. Pag minadali mo ang Diyos, hindi nagiging masarap yung answered prayer. Di ba? So gusto ko makita mo, hindi dapat shortcut. May mga bagay sa buhay natin na kinakailangan antayin. Sinong may sasakyan dito? Yan. Si Preacher Rene may sasakyan yan. No? Palagay mo, Preacher Rene, kung ibibigay mo kay Rain yung Fortuner mo at pagdadrive ka niya, papayagan mo ba siya? No. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. Diba? Yan ang sabi niya. Wag muna. Not this time. Aral muna. Handa muna. Mag-start ka lang, pero ganun din yun eh. Diba? Hindi ka magmamadali. Yung tao na nagmamadali na babangga. Kasi bakit? Ang iniisip mo, yung timetable mo. Di ba? Alam mo, binata ka. 32 na ako eh. 36 na ako eh. Kinakailangan. Nagmadali ka. Napunta ka saan? Sa unbeliever. Kasi worried ka sa sarili mo eh. Kasi tumatanda ka na eh. Di ba? Dahil ka mamadali mo, yun. Mayroong isang miyembro, ito, kakilala ko to eh. Nagmamadali na siya. Dahil kamamadali niya, gusto niya na mag-asawa, yun, iba napunta. Sa unbeliever napunta. Diba? Kaya lang, magsasama nila, hindi naging maganda. Bakit? Unbeliever eh. At maaaring na-save na siya ngayon, kaya lang, nasa ibang denomination na. Hindi mo kasama nagsiserve. Ikaw, gusto mo mag-serve, kasama natin. Pero ito hindi na eh. Bakit? Nagmadali. Bakit? Hindi inantay yung timing ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay nagmadali, sinasabi ko sa iyo, you will be distracted, di ba? At sabi ng Panginoon, ang kinakailangan mong gawin, you set my affection on things above. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2. Diba? Set your affection on things above, not on things on earth. Sa akin ka tumingin. Sa akin ka tumingin. Huwag kang tingin ng tingin sa iba. Sapat pag ikaw ay tumingin, mag-focus ka sa iba, mag-focus ka sa problema mo, mag-focus ka sa worries mo, madidistract ka. Magsa-shortcut ka. Diba? Hindi lahat ng shortcut sa Metro Manila, mapapadali ka. No? Hindi. Pagka minsan maliligaw ka. Madalas yan. That's why sabi ng Panginoon sa Proverbs 4:20, sabi niya, my son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Makinig ka sa akin. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Ito yung alalahanin mo. Ano yung sinasabi ko sa iyo? Pag minsan bumabagsak tayo, dun sa hindi natin pagtugon sa sinasabi ng ating Panginoon. Oo, dun tayo bumabagsak. That's why, gusto ko makita mo, sabi ng sa Proverbs 4:22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Imagine mo, sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo yan,
magiging maayos yung buhay mo. Yung buhay mo, sabi niyan, magkakaroon ka ng maayos sa kalusugan. Why? Because you trust in God. You focus on God. Kasi bakit? The more na yung Word of God will penetrate yung heart, yung anxiety, yung worry, yung problems na meron kayo nagbibigay sa inyo ng stress, no? Hindi inaalis, bagkos nire-ready ng Panginoon yung kasagutan, at hinahanda ka niya, at later on makikita mo, nagiging maayos. No? Ano yung nagbibigay sa iyo ng worry? No? Ano yung nagbibigay sa iyo? At gusto ko makita mo na ang Diyos, no, kasama mo. Hindi ka niya inaiwanan. Although ang Panginoon ay sa oras niya, no? Napaka timeless ang Panginoon. Yung kanyang description, no? Hindi siya bound ng oras natin, and yet siya ay sumasama sa oras na meron tayo. Sinasamahan ka niya sa lahat ng problema na meron ka. Kaya nga dito, God is watching our heart. Naniniwala tayo na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, sapagkat mayroong isa ay dalawa o higit pa nagkakatibon sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon, nariyan ako sa inyong kalagitnaan. Do you believe that? No? Kaya nga po, sabi ng Psalms chapter 90 verse 1. Ito po yung analogy ni Moses, no? In describing the timelessness of God. Sabi niya, a prayer of Moses, the man of God, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Sabi ng verse 2, bago malabas ang mga bundok o bago manilikha ang lupa at ang sanlibutan mula ng mga walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sabi ng verse 3, iyong pinagiging kapahamakan ng tao at iyong sinasabi, magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Bumalik kayo sa akin. Sabi niya, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Kaya nga pong gusto makita niyo yung katotohanan, for 1,000 years in your sight are like a day that just gone by or like a watch in the night. The eternity of God is contrasted with temporality of men. Diba? Inyo makikita natin, hindi natin ang Diyos ay may sariling schedule ng pagsagot sa iyo. Ang Diyos ay may sariling timing para pagpalain ka. Ang Diyos ay may sariling kapanahunan upang i-bless ka niya. Although He's not unreachable, but right here in this moment with us, and because He's in this moment, He can respond to our needs and prayers, and He serves a timeless God who is far beyond our comprehension. Oho. Kaya gusto ko makita nyo na ang Panginoon may sariling timing. I-bless ka niya, tutulungan ka niya, sasagutin ng Panginoon ng panalangin mo, although He's a timeless God. So gusto ko makita natin, you always look to the promise of God. Ano yung worries mo? Look at the promise of God. Oho. Pangalawa, nandiyan pa po ba kayo? God has answered for all my worries. So, start believing in God so I will not be frustrated and disappointed. Nakaka-disappoint, no? Pagka minsan, hindi ka tumatanggap ng gusto mong tanggapin, yung inaasahan mo. Alam mo yung bata, itong si Siopaw, no? Niloloko lagi namin yan eh. Gusto niyang may abutin.
Talagang yung bagay na yung laruan na inaabot niya, no? Iniiwas sa kanyang kamay. Maya-maya naiinis na siya. Pagka minsan yung itsura natin eh. Abot tayo ng abot, ng pangarap natin, yung gusto natin, yung prayer natin, pero walang nangyayari. Bakit ganun? Diba? Sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 32. Romans 8:32, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ito'y sinabi niya sa kanyang mga anak. Sabi niya, binigay ko, sabi niya, hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Try to imagine, ang Panginoon, binigay sa atin ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak. Just try to imagine that. Ganun na lamang yung pag-ibig niya sa atin. Di ba? Kung ibinigay ang Panginoon sa ating buhay, panalo ka na eh. Secondary lang yung mga bagay eh. Di ba? Nakakuha ka na, kumbaga sa tumama jackpot ka na. No? Bakit? Kasi pagka minsan, the major causes of stress in your life is worry. Lagi kang nag-aalala sapagkat hindi mo nakita na ang Diyos ay mas may malaking ibinigay sa'yo. You worry because you wonder if you will have what you need when you need it. But anytime you expect other people to meet your needs instead of God, you're going to be frustrated and disappointed because nobody on earth can meet all your needs. Only God can do that. Kung gusto mo ng cure for stress, learn to look to God and to meet your needs. Kaya nga po, maraming tao find their security in their job. Di ba? Kapag nawala yung trabaho nila, nawala na yung peace of mind nila. Kasi bakit? Ang security nila, dun sa posisyon na meron sila sa trabaho. Kapag nawala yon, wala na sila. Kasi bakit? Ang security ko nandito sa work. E paano pag nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho, nasa na yung security mo? Yung iba, ang security nila, ang kasiguraduhan nila, nandun sa kanilang marriage life. No? Paano pag nag-away na kayo, naghiwalay na kayo mag-asawa, nag-away kayo, hiwa-hiwalay na kayo, nagpatulpo na yung asawa mo. Nasaan na yung security mo? Wala na. Diba? Sasabihin mo, sino ako? Ano na ako ngayon? Diba? Ano na identity ko? Pagka minsan ang security natin nasa pera, nasa possessions na meron tayo. Kapag nandiyan yung security mo, yung pera na meron ka, pag nawala, ano ka na? Ang lahat dito pwede mawala. Ba? Ang lahat pwede mawala. Pwedeng masira. Pwedeng manakaw sa'yo. Yung cellphone mo nga lang, pag nawala talagang ikot ka na eh. Bakit? Nandun lahat yung pera mo. Nandun yung GCash mo, yung Paymaya mo, lahat ng account mo. Kaya kapag nawala yan, ano nangyari? Mainit na ulo mo. Tama? Nandun na eh. Kasi bakit nandun yung security mo? Pagka minsan security mo nasa bahay, kaya lagi kang nasa bahay. Hinahanap kita, nasa? Wala, nasa bahay po nila. Bakit? Nagpapahinga. Binabantay yung bahay. Di ba? Sabi ko nga, ilang beses kong iniiwanan yung bahay namin, ang inaalala ko, baka may pumasok, baka may mangyari, baka may magsunog, baka mayroong... Alam mo, I realized that 90% of my worries hindi nangyayari. No? 90% ng wino-worry ko, hindi nangyayari.
Maari yung 10%, kunti na lang yun, 10% lang. Ang maari mangyari yan, malala, no? At kung malalaman yan, worse man yan, ang Diyos katuwang mo. Ang Diyos kasama mo. Tinutulungan ka ng Panginoon. Pero tatandaan nyo lagi, ay, makatamaan tayo ng kidlat. Sa 1,000,000 tao, isang beses lang tinatamaan yun. Diba? Baka magkasakit ako. Kung hindi, diba? Hindi ako magsisimba kasi baka mamaya maulanan ako. Talaga namang umuulan. Ang kinakailangan mo, magpayong ka. Ang dami nating rason Di ba? So mga minamahal, every time na tayo ay na-stress sa buhay, di ba? Mag-pause ka muna, sumaglit ka, sabihin mo, banggitin mo, alalahanin mo yung sinasabi ng Psalms 23. Sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi na ako mangangailangan. Diba? The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in His green pasture. Ito lagi yung tinuturo sa Bible study. Ang isang shepherd o yung pastol, no, laging tumitingin sa pangangailangan ng kanyang anak. No? Yung shepherd, ang ugali niyan, may tupa siya, no? Yung tupa, binabantayan niya, at hindi lang niya binabantayan, maya-maya titingin niyan, saan ba magandang kakain yung aking mga tupa? Dito maraming damo. Dito may kapahamakan, may tigre dito, hindi ko dadalhin yan dyan. Mapapahamak siya dyan. Kung sakali mang lumusob yan, babantayan ko yan. Aalagaan ko sila, poproteksyonan ko sila. Dito, sa lugar na to, merong tubig. Pagkatapos na kumain ng damo, may tubig dito. Alam mo yung mabuting pastor, laging nangangalaga sa kanyang anak. Para saan? Hindi mag-alala yung kanyang tupa. Alam niyo ba na ating pastor, ganyan din yung ugali? You will check. Ano yung gusto ko ipakain sa kanila? Ano yung gusto kong sustansya ng salita ng Diyos ang maintindihan nila? Diba? Green pasture na yun At bakit pagka minsan makikita mo, inililid ka niya kung saan ka pwedeng uminom. Para magkaroon ka ng yung kauhawan mo sa Panginoon ay malunasan. Pagka minsan yung hindi natin ginagawa, yun ang ating tinatalikuran. Huwag mga minamahal. Huwag. Alalahanin natin ang Panginoon, dinadala ka kung saan mapoprovide yung pangailangan mo, kung saan aalagaan ka niya, kung saan magiging maayos ka. Para hindi ka ma-stress. Kaya yung tupa na-stress kasi hindi niya alam kung siya kakain kasi hindi siya nakatingin doon sa pastol niya, doon sa shepherd. You see? Kaya nga pag binabanggit yung Psalms 23, di ba? Sabi niyo doon, ako yung mabuting pastor. Ililid kita kung saan dapat kang kumain. Sundin mo lamang ito. Sundin mo lamang ito. Huwag kang didiskarte sa panahon na gusto mo. Huwag kang didiskarte sa panahon na gusto mo lamang. Sundin mo yung sinasabi ko sa iyo. At sabi ng Bible, you will feed. Hindi ka ma-stress. So sumunod ka lang, magkakaroon ka ng tinatawag na blessing sa aking pagsunod. Yun yung dinudulot ng salita ng Diyos. No? Pangatlong bagay na gusto ko makita nyo. God has answered for my worries, so start believing God's provision. God's provision. No? Naniniwala ba kayo that God is a provider? Diba? Do you believe that? Naniniwala ka dyan. Naniwala din ako dyan. No? Sabi ng Bible, kung naalala nyo yung 1 Kings chapter 17, kikwento ko lang. No? At, pero buksan nyo dyan sa monitor natin. Na nakalagay doon,
kung paano si Elijah provide ang pangangailangan niya. Lahat tayo may pangangailangan, tama? Okay? At ito, hindi mo alam kung paano magpo-provide ang pangangailangan kung ikaw ay nasa kapanahunan ni Elijah. Itong kapanahunan na to sa chapter 17 ng 1 Kings, nagkaroon ng tinatawag na tagutom o walang ulan. Diba? Tagutom na, wala pang tubig. Di ba? Naranasan natin dito, walang tubig. Pag walang tubig sa church, dumiskarte ka. o, tagutom, may famine, di ba? O walang tubig, way agas. Diba? O. At doon, nakikita natin, sabi ng Panginoon, inutusan siya ng Panginoon, no? Sabi niya, pupunta ka doon sapagkat walang mag-aabuti ng taon na walang ulan. At sabi ng Bible, sabi niya, ayon sa aking salita, sundin mo ito. Sa verse 2, sabi na, and the word came unto him saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith, that there is before the Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I will command the raven to feed thee there. Try to imagine, anong provision ng Diyos na ginamit? Anong paraan ng Diyos para siya ay i-feed? Yung raven. Yung raven, anong pagkain yan? Of course, meat. Mahilig yan sa karne. Pero makikita mo, to provide the need of Elijah, gagamitin niya yung matakaw na raven sa karne. At yun ang magdi-deliver ng pagkain niya. You see how God provide the needs of Elijah during the famine, di ba? At papakainin niya yung anak ng Diyos. Imposible yun eh. Mayroon kang caterer. May grab food ka na sa panahon niya. Ginaya na nila yun. Di ba? Oo. Pag kami sa inisip na imposible, nagamitin ng Panginoon yung ibang tao. O, ano pa? Sa pangalawang bahagi, sabi niya, yung brook na chirit na niya yun eh. Natuyo yung brook, yung anong tubig, di ba? Yung sapa, di ba? Natuyo. Ang ginawa niya, sabi niya, lipat ka sa kabila. Makikita natin diyan, sabi ng sa verse 8 hanggang ano yan eh. Sabi niya, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman there to sustain thee. Widow woman. Widow woman, malaki ang pangangailangan. Sabi niya, merong anak to. Isusustain ka niya, sabihin, papakainin ka niya. Tagutom na naman to. Walang tubig gaano dito. Nung pumunta siya doon, at nakita niya na nag-gather ng stick para panluto. Sabi niya, yung babae. Sabi niya, I pray thee a little water in vessel that I may drink. Sabi niya, ano ka muna sa akin? Pagsilbihan mo muna ako, ibigay mo muna sa akin ito. Alam mo, makikita natin dito, sabi ng babae, sabi niya, wala na eh. Pag niluto ko to, this is the last meal na meron tayo. Kakain tayo, pagkatapos ito, mamamatay na kaming mag-ina. Just try to imagine that. Si Elijah may pangangailangan. Sabi niya, punta ka dun sa Zarephath. Papakainin ka. Try to imagine, yung widow, last meal na yon. Yung mantika, yun na yun. Yung harina, last na yon. Pero sabi niya, punta ka doon, papakainin kita. Isusustain ka ng widow. Pwedeng magsabi ng Panginoon, wala na nga pagkain, pupunta pa ako doon. Panginoon, ano ka ba? Gusto mo rin ba akong mamatay kasama ng widow?
Diba? Because pagka minsan, pag pinapagawa tayo ng Panginoon the hard way, ang Panginoon naglalaan ng mas mabuting bagay para sa atin. He is always providing us a very good thing. Alam mo, sumunod siya. Kumain sila, sabi niya, unahin mo muna, sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 12, and said unto her, sa verse 13, fear not, go and do thou hast said, but make me therefore a little cake, and bring it to me, after make for thee and for the son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of the oil fail, until the day that the Lord send rain upon the earth. Ano sabi ng verse 15? And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house, what happened? Did eat many days. You see? How God provided the needs of His children. Anong iniisip mong imposible? Diba? At hayaan mo ang Panginoon gumawa doon. Diba? Anong bagay yung hindi pinagtitiwala mo sa Panginoon? Yun ang hindi nangyayari. Bakit? Hindi ka nagtitiwala doon eh. Oh. Hindi ka maniniwala, gagaling ka. Hindi ka nga gagaling. Kasi bakit? Yan ang paniniwala mo. Pero when you trust God, Lord, gagaling ako in your own time, in your own way. And you will be healed. Diba? Panginoon, may problema ako eh. Kaya gusto makita mo, pag provision ng Diyos, trabaho niya yan eh. Trabaho niya na pakainin ka, trabaho niya na alagaan ka, trabaho niya na i-provide yung pangangailangan mo. Pero dapat hindi mo trabaho, hindi mo attitude ang mag-worry. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew chapter 6, do not worry. Sabi ng Bible, be anxious for nothing. That's why, pag meron tayong alalahanin, sabi ng Bible, is to cast out our heart to God. Diba? Casting all your care upon Him, for He what? Careth for you. Oo. Nag-aalala ang Panginoon sa iyo. Ang Panginoon ang inaalala ka, ang iniisip niya ikaw. Diba? Oh. Kaya nga pagdating sa pangangailangan, unahin mo muna, Panginoon. Diba? Sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. At kapag nangyari yan, God will answer. Sabi ng Bible, chichirit ka. Di ba si Elijah? Kumain siya ng many days. Why? Obedient eh. Alam ko dito may mga kailangan tayo. May problema ka na, may alalahanin ka, may wino-worry ka. Di ba? That's a signal, a sign that you need to trust God. No? Yung worry mo is a signal that you need to pray. It's a sign that you need to ask God for help. It's a sign that you need to trust God in His provision. Senyalis na yan na para manalangin ka. Silently you go back to God, Lord, I need help. Hindi mo sinosolo ang lahat. No? Hindi mo sinosolo yung mga bagay na problema mo. Inilalapit mo sa ating Panginoon yan. Sa ating mga kapatid, sa ating mga bisita, no? Alam ko may alalahanin kayo eh. Pero alam niyo ba na ang isa sa mga matinding dapat mong alalahanin ay yung kaligtasan. Alam niyo ba na hindi ka na mag-aalala sa kabilang buhay. Pero gusto ko makita mo, mag-alala ka sa iyong future. Bakit? Kapag hindi mo naintindihan na ikaw ay isang makasalanan at ikaw ay mapapahamak, at nakita mo na sa salita niya sinasabi na ang sino mang tao ang nagkasala ay hindi magpupunta sa langit, mag-aalala ka dyan. Bakit?
lahat ng consequence na meron tayo, lahat ng kasalanan na meron tayo, ay may consequences. Pag nagkasala ka sa tao, magbabayad tayo ng ating kasalanan sa tao. Pero pag nagkasala ka sa Diyos ka magbabayad. Sa lahat ng ating mga bisita, gusto ko maintindihan nyo, na unang-una, plano ng Panginoon na magkaroon ka ng kaligtasan. Nais niya na tanggapin mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. Alam nyo ba na at one time I was asked, sabi niya, Dante, kung sakasakaling ikaw ay mamamatay, alam mo kung saan ka pupunta? Kinakabahan ako. Nag-worry talaga ako eh. Saan nga ba ako pupunta? Ang alam ko, walang makasalanan tao ang pupunta sa langit. Ang alam ko, ang isang makasalanan tao ay pupunta sa impyerno. Sabi, yun lamang ang tanging kabayaran ng isang taong nagkasala. Para bayaran niya yung kasalanan niya, hindi ko pwedeng sabihin, hindi pwede tayo magbayad dito sa lupa. Actually, wala kang intensyon na bayaran yung kasalanan mo sa lupa. Hindi mo pwede sabihin, Ma'am, pulis, magbabayad ako, okay, judge, magbabayad ako, ikulong mo ko ngayon, para pagdating sa kabilang buhay, absuelto na ako, wala na akong kasalanan, sapagkat binayaran ko yung aking kasalanan ngayon. Hindi pwede mangyayari yan. Sapagkat ang tanging paraan ng Diyos upang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan ay walang iba kundi pagtanggap sa ginawa ng Diyos na pagtubos sa ating mga kasalanan. That's why, sabi ng Bible, without the shedding of blood, there's no remission of sin. Kapag walang pagkabuhos, at anong gagawin natin kung ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin? Accept na tayo ay makasalanan. Accept na kinakailangan mo si Jesus bilang sarili mong tagapalitas. No? At kinakailangan maintindihan mo na yung hindi mo pagtanggap kay Jesus ay isang kapahamakan din. Alam mo sabi ng John chapter 3, makikita mo doon sa verse 38, nakalagay doon, He that believeth on the Son hath everlasting life. Do you believe that Jesus Christ gave you the eternal life? Yes. Pero sabi niya, and he that believeth not, the Son shall not see life. But what? The wrath of God abideth on him. Kailan na mamumuhay yung galit ng Diyos sa tao? Sa panahon ng isang tao ay tinatanggi niya, idinidinay niya, o hindi siya nagpasya na si Jesus ang kanyang tanggapin sa kanyang puso. No? Yung galit, kailan nangyayari yung galit ng Diyos sa tao? Sa panahon na ikaw ay namatay na. Did you know that hell is the manifestation of the wrath of God? Sapagkat yun yung tanging bayad eh. What I told you kanina, kapag tayo nagkasala sa Diyos, magbabayad tayo sa Diyos. Pero pag tayo nagkasala sa tao, magbabayad tayo sa tao. Pero ang tanong dito, paano ako magbabayad sa Diyos? Kinakailangan may tagapagbayad ka, walang iba kundi si Jesus bilang sarili mo tagapagligtas. Unang dapat mong gawin, kilalanin mo yung sarili mo na makasalanan. Pangalawa, hindi mo kayang iligtas sa sarili mo, hindi mo kayang dalhin yung sarili mo sa langit. Pangatlo, tanggapin mo na hindi kaya kang iligtas ng mga gawa mo. Sabi ng Bible, hindi sa mga gawa upang ikaw ay maligtas, kundi sa biyaya ng Diyos na nasa Panginoong Jesus. Ephesians chapter 2, verse 8. Not of works of righteousness which we have done. Ba? Kaya nga, gusto ko makita natin, mga minamahal, no? Kung ang pamantayan mo papunta sa langit ay pagsunod sa 10 utos, hindi ka pupunta sa langit. Bakit? Ilan ang kaya mong sundin sa 10 utos? Yung nanay at tatay natin, maraming utos yan. Nagrereklamo ka eh. Diba? Pero sabi nyo, bakit ang Panginoon 10 utos lang? Diba? At yung 10 utos yun, hindi pa kayang sundin. Diba? Ano sa 10 utos ang kaya mong sundin para pumunta sa langit? Yung unang utos pa lang, babagsak ka na eh. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso mo, ng buong kalakasan mo, ng buong buhay mo. Ang tanong, saan nauubos ang buhay mo? Saan nauubos ang oras mo? Saan nauubos yung mga
yung kayamanan mo o yung meron ka, saan uubos? Hindi naman sa Diyos eh. Kung ang pamantayan ay yung utos na yan, hindi ka pupunta sa langit. Pero tama ang 10 utos. Dapat sundin. Pero kung ito'y pamantayan, papunta sa langit, definitely you will not be saved. Ang kinakailangan mo, yung biyaya ng Panginoon. Ang kinakailangan mo, magpasya ka na si Jesus lamang ang tagapagligtas. So kapag ginawa mo yan, sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, kung ikaw ay magpapasya, mananampalataya, na ikaw ay isang makasalanan, si Jesus ay tagapagligtas, at ikaw ay kikilala na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung alalahanin na meron ka, na pagpunta sa langit, mawawala yan. Hindi ka na pupunta sa impero, just try to imagine that. That's the promise of God. Alam ng Diyos, God has a solution for you. Ang Diyos ay may solusyon para sa iyo. Ngayon, ikaw ay ligtas na, save ka na, tumanggap ka na kay Jesus. Okay? Nanampalataya ka na. Dapat ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Pag save ka na, ang unang ginagawa ng isang taong ligtas ay sumunod sa Panginoon. Saan? Sa tubig ng bautismo. That's the first step of obedience ng isang mananampalataya. Sapagkat hindi mo pwedeng gawin yung iba pang mga pinapagawa ng Panginoon kung dito pa lamang hindi mo kaya sundin. Kaya pag save ka na, the first obedience na meron ka is water baptism. Ganyan ang halimbawa ng ating Panginoon. Nung siya ay papasok sa ministry, the only thing na dapat niyang gawin is to follow God sa water baptism. Kaya ganun na lamang yung layo ng inilakbay niya eh. No? Para sundin yung kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Diyos Ama, sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Anong ginawa niya? Sumunod sa tubig ng bautismo. Gusto mo ang Panginoon malugod sa buhay mo? Follow the Lord in your water baptism. Pag save ka na, ngayon ikaw ay baptized na, magpatuloy ka sa Panginoon. Maglingkod ka. May alalahanin ka, matutunan natin ibigay sa Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Amen? So tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang solusyon sa lahat ng aming alalahanin. At maintindihan namin na meron kang pinangako sa mga anak mo. Meron kang hinandang mga promises. At tulungan mo, O Diyos, na hindi kami maging makalimutin o i-neglect yung mga salita na naipahayag sa amin, nabasa namin, na ituro ng aming pastor sa amin. Alam namin na darating ang kapanahunan na daranas kami ng mas matinding problema, pero naniniwala kami na Ikaw ang aming katuwang, Ikaw ang aming kasama, Ikaw ang aming solusyon, Ikaw ang aming provider. And help us, Lord, patawad po sa aming pong mga kamalian. Pagka minsan, nagiging warrior kami. Yung anxiety namin ay gumagana na higit kaysa sa pananampalataya na meron kami. Lord, help us this morning nang lahat ng aming pong alalahanin ay nais naming ibigay sa iyo. Tulungan niyo po kami, Ikaw ang siyang manguno sa amin, habang nakapikit ang bawat isa na kayuko, ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan? Anong alalahanin ang meron ka? Kung meron ka alalahanin, the first thing that you have to do is to pray. Ask God in supplication and thanksgiving. Ang sabi ng Bible, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind. Kakaroon ka ng kapayapaan. And this morning, why don't you come at the altar and ask God, Lord, may worry ako may alalahanan din ako, may problema ako. I want to
I want it to surrender to you. Isusuko ko ito sa Panginoon. Tanda mo, Panginoon, sinabi ng Panginoon sa Bible, sinabi niya, sabi niya, come unto me, and I will give you rest. Why don't you come? The altar is open for you. You come. Yes, sabi ng Bible, come unto me, all that ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Yes, sabi ng Bible, take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Pagod na tayo, mga minamahal. Pinapagod tayo ng problema, nadidistract tayo sa problema, pero God is offering us, Lord, sabi ng Panginoon, you come unto me. Lapit ka lang sa akin. Yung pamato ko, mas magaan. Mas magaan yung ino-offer ko sa iyo. Katuwang mo ko sa problema na meron ka. Kasama mo ko, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan, sinasamahan kita. Yes, Jesus said, for my yoke is easy and my burden is light.